Hi! Good afternoon po sa inyong lahat at ngayon na po ay alas 5 na po ng hapon dito sa Canada. At ngayon gumagawa po ako ng another raised bed dito po sa aking another garden. So parang kailan lang nung nag-start ako magtanim dito sa Canada. Nag-start po ako sa 4 na pirasong puno lang ng mga sili, tapos ilang pirasong puno ng kamatis. Ngayon po mga kaibigan, lumawak grabe yung aking garden. Hindi na talaga siya garden kung hindi ito ay farm. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-start magtanim po ng bawang. So bago po ako magtanim ng bawang, sinisigurado ko po na mag-ready talaga ako ng raised bed. Ito po yung ating taniman ngayon dahil ang ating pong prospect sa pagtatanim ng bawang ay 4,750 na puno ng bawang yung ating itatanim. At ayan nga, gumagawa ako ng raised bed. Andito po yung raised bed niya. May dalawa po tayo dito. Medyo against the light tayo. Ayan o. Ayan. So dalawang raised bed yan dito na malalaki. At meron din po ako dito. So 1 week ahead. Grabe. Paulit-ulit ko pong pinadaanan ng aking araro. Yung aking pong pagtatamnan. Kasi kailangan po talaga ang bawang ay napakaganda ng lupa. Kailangan po ito ay mabuhaghag, pulverize na pulverize at wala pong mga bato-bato. Kaya ang ginawa ko, pinadaanan ko muna ng mga 10 beses yung araro. Kita nyo yung araro ko doon? Ayun yung araro ko against the light. Ayun, yung kulay pula na yun. Yun yung ginagamit ko pang-cultivate po sa ating lupa. Para hindi naman po talaga mapagod ng bongga yung ating katawang lupa. Ano? Ayan, so nakikita nyo na ngayon. Ayan, malalaking raised bed siya. At kung magtatanong kayo bakit ko ginawa ng raised bed o bakit ako gumagawa ng raised bed sa pagtatanim ng bawang. So isa po kasi sa nakikita ko talaga ang kagandahan po ng pagkakaroon po ng raised bed ay yun nga po, yung hindi po diretsang mababad ang ating pong mga puno ng bawang sa tubig. Yung pagkakaroon po or yung pagtatanim po ng mga bawang sa raised bed mga kaibigan ay meron pong advantage. Yun nga po yung will drain po ang ating mga bawang. So kapag umulan, kung makikita din po ninyo, hindi din po siya totally flat talaga na flat or equal yung ating lupa. Ito po ay paahon. Paahon po siya nang sa ganun po kapag umuulan, dadaloy po yung tubig dito, hindi po mai-stagnant at hindi po magpipirmi ang mga tubig sa ating pong mga puno ng bawang para maiwas po yung pagbulok. So yun yung nakikita ko talaga na way kung saan po para po sa akin ay napaka-effective. So nagpa-slope po siya at the same time meron pong raised bed, so kumbaga yung tubig ay dadaloy po, hindi po pipirmi po sa ating pong mga taniman ng bawang. At dito po sa Canada, nagtatanim po ako ng bawang end of October, end ng autumn season dito sa Canada or sa bansa ng mga malalamig. At maaani po ito ng around 8 to 9 months. So maaani po siya ng end of July or first week ng August. Depende po yan kung kailan po ninyo naumpisahang itanim, ano. At depende din po yan siya kung full sunlight, kung 60% sunlight lang din ba ang nakukuha ng inyong mga bawang. At last year, nakapag-ani nga ako ng, I think, 2,000 plus puno ng bawang. So, nag-start ako magtanim ng bawang. Ang bawang na naitanim ko ay 100 plus lang na puno. Ngayon po ay umabot na siya ng almost 5,000. So, bala ko din isarado siya ng 5,000. Nandiyan na yung aking asawa. Susundo niya ako, dumating na siya. Hi! Saka, at ako uuwi na kasi dumating na siya. Yung ating taniman, at saka yan yung ating garden. At saka alam nyo ba, may another na naman ako na garden. O, sinusundo niya ako. Yes. At, andito. So, busy ako kapag gantong mga season. Kasi nga po, nire-ready ko yung lupa. Kailangan kasi yung lupa natin for the another season na naman next year. Kailangan siya ay naka-refresh siya bago siya iwanan. Kasi kahit na mag-winter, kailangan po ang lupa maganda na para hindi ako gagahuli ng oras next season.
So doon meron din ako grabe expanded yung garden ko. Grabe, dati papaso-paso lang yung taniman ko, ngayon grabe. Ewan ko ilang ano na to. So dito din po, inararo ko siya. Kung makita nyo naman, inararo ko talaga. Nakailang baliktad na po ito. Ito po yung taniman ko ng patatas ngayong taon. So inararo ko siya. So dito ko rin itatanim ulit ang patatas ko next year kasi maganda na yung lupa dito eh. At dito naman ay yung ating mga talong. At may natira pang mga gulay. Actually, may natira pa dito. Tapos yung mga ipot ng ating baka. Tapos yung garden ko, extended din siya kasi gagawa tayo ng another greenhouse dito na malaki. At marami na ding mga dumating. Ayun, mga ipot ng baka ito. Tapos ito ipot ng kabayo. Ito ipot ng kabayo. O tingnan nyo, next year ready na yan siya. So ihahalo natin yan sa ating lupa. At yes, so yun lang po yung aking update. Po yung aking another garden. So yun lang, thank you, bye bye.